Nalaman nila na halos dumoble ang konsentrasyon ng insulin pagkatapos ng pagbigay ng insulin. Ito ang lugar kung saan mo dapat iturok ang iyong insulin kung gusto mong pinakamabilis itong umepekto. Pinagsama ko ang 4 na hakbang na napatunayan ng sensya na nagpapabilis ng epekto ng insulin at epektibo rin sa akin. Napanood ko kamakailan ang video tungkol dito sa Diabetes Digest channel na talagang mahusay na mapagkukunan. Mas epektibo ang mga hakbang na ito kapag pinagsama-sama. Gawin mo rin ang 4 na bagay na tatalakayin ko. Tara na! Hakbang 1. Gamitin ang pinakamabilis na insulin na meron ka. Karaniwan, ang fast-acting na insulin ay nagsisimulang umepekto sa loob ng 30 hanggang 60 minuto at may pinakamalakas na epekto sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Ang rapid-acting na insulin tulad ng Humalog o Novolog ay nagsisimulang umepekto sa loob ng mga 30 minuto at may pinakamalakas na epekto sa loob ng mga 1 hanggang 2 oras. Pero ang ultramabilis na gumaganang insulin tulad ng Fiasp o Lumchev ay nagsisimula ng umepekto sa loob ng 15 minuto at ang pinakamalakas na epekto ay mas maaga pa, kadalasan sa unang oras pa lang. Maaring hindi eksaktong pareho ang mga oras na ito para sa lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon dahil may iba pang mga salik na nakakaapekto sa mga oras na ito. Based sa karanasan ko, ang ultramabilis na insulin na Lumjev na gamit ko ang pinakamaganda sa lahat ng nasubukan kong insulin. Kaya kung meron kang ultramabilis na gumaganang insulin, gamitin mo yon para mapababa agad ang iyong blood sugar sa pinakamabilis na paraan. Hakbang 2. Piliin ang tamang lugar ng iniksyon o infusyon, ang lugar kung saan mo ito ilalagay. Direktang maapektuhan ng insulin kung gaano kabilis ma-absorb ang insulin at kung gaano kabilis nitong mapapababa ang iyong blood sugar. May 4 na lugar ng pag-iniksyon ng insulin: tiyan, itaas na braso, hita at itaas ng puwitan. Gusto ko rin gamitin ang bilbil at ibabang likod ko, pero ako lang yon. Hindi maganda ang hita at itaas ng puwitan para sa mabilis na epekto ng insulin, kaya iwasan ang mga ito. Kalimutan mo na rin ang ibaba ng likod dahil mabagal din yon. Mas maganda ang likod ng braso at para sa karamihan ng tao, mas mabilis doon ang pagsipsip ng insulin pero mas panalo pa rin ang tiyan. Napatunay ang pinakamabilis ma-absorb ang insulin mula sa tiyan. Based sa sariling karanasan, mahigit 34 na taon ko na itong pinagdaraanan at nagpapatuloy pa. Pwede kang mag-injection kahit saan, basta labas sa 2 cm o 2 daliri na palibot sa pusod. Tama si Scott mula sa Diabetes Digest channel na may pag-aaral na nagpapatunay na hindi magkapareho ang lahat ng bahagi ng tiyan. Mas mabilis ang ilan. Ayon sa pag-aaral, mas mataas ang pangsipsip na injection sa epigastric area, gitnang itaas ng tiyan, kumpara sa ibang bahagi nito. Dito mo dapat iturok ang insulin para sa pinakamabilis na epekto. Ano ang paborito mong lugar ng pagtuturok? I-comment mo sa ibaba. At habang nandyan ka na rin, maaari mo ba akong tulungan at pindutin ang like button para mas marami pang tao ang makapanood ng video na ito? Kapag ginamit natin ang mga nabanggit kong lugar, ini-inject natin ang insulin sa taba sa ilalim ng balat. Doon talaga ito dapat i-inject, ayon sa mga doktor na nakausap ko. Pero ang taba sa ilalim ng balat ay hindi talaga ang lugar kung saan pinakamabilis ma-absorb ang insulin. Sa isa pang pag-aaral, 50% mas mataas ang pagsipsip mula sa kalamnan kaysa sa katabing tissue. Kapag di sinasadyang matamaan ang kalamnan, tiyak na masakit ito at mas mataas ang panganib na impeksyon. Hindi ako doktor, kaya hindi ko nire-rekomenda ang pag-inject sa kalamnan. Sa pagkakaalam ko, isa itong paraan para mapabilis ang epekto ng insulin. Pero may 2 pa tayong kailangang talakayin, kaya lumipat na tayo sa 3 hakbang. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang pagtaas ng daloy ng dugo sa lugar ng insulin injection ay nagpapabilis ng pagsipsip at epekto ng insulin. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagmamasahe ng balat sa at paligid ng bahagi kung saan mo ini-inject o kaya naman ay paglalagay ng lokal na init sa lugar na tinurukan mo. Sarap sana kung may magmasahe tuwing mag-i-inject ako pero wala namang gustong gumawa nun para sa akin. Kung pareho tayo ng nararamdaman, pwede mong subukan ang self-massage pero hindi ito kasing saya. Pwede din mo ring subukan ang lokal na init. Noong 2012, may pag-aaral na gumamit ng Insupatch na nagpapainit sa insulin pump infusion site hanggang 38.5 degrees Celsius. Napag-alaman nilang halos dumoble ang konsentrasyon ng insulin 30 hanggang 60 minuto matapos itong ibigay. Mas mababa ang blood sugar hanggang 3 oras matapos mag-inject gamit ang Insupatch. Pagkalipas ng 1 oras, ang glucose ay 34 na mg bawat desiliter na mas mababa. Pagkalipas ng 70 minuto ito ay 47 na mg na mas mababa. At pagkatapos ng 2 oras ito ay 41 na mg na mas mababa. Sa kasamaan palad, ang Insupatch o anumang katulad nito ay hindi kailanman inilabas sa merkado.
pero hindi ka pa rin mapipigilang magmasahe ng balat o painitin ang katawan. Halimbawa, napatunayang may kaparehong epekto ang sauna. Tandaan, ang sobrang init ay maaring makasira ng insulin, kaya huwag itong dalhin sa sauna. Ang ikaapat na hakbang para mapabilis ang epekto ng insulin ay mag-ehersisyo sa bahaging tinurukan mo. Ang pag-ehersisyo at pagiging aktibo ay nagpapataas ng insulin sensitivity, kaya laging mainam ito. Pero kapag inehersisyo mo ang mga kalamnan sa paligid ng bahagi kung saan ka mag-i-inject o sa bahaging kakaturok mo lang, ang daloy ng dugo sa bahaging iyon ay tataas dahil kailangan ng mga kalamnan ng oxygen at iyon ang dahilan kung bakit mas mabilis gumana ang insulin. Kung mag-inject ka sa tiyan, mag-sit-ups ka lang, magdali lang. Mahalaga ring pantuunan ang pantaas ng blood sugar matapos kumain para mapabilis ang epekto ng insulin. Malamang kakain ka rin naman, di ba? Kaya i-click mo na agad ang video na ito at panoorin para malaman mo kung paano ko hinaharap ang mga nakakainis na pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Magkikita tayo doon, paalam.